Magandang Friday sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Ang isa sa mga life-threatening condition para sa BSN-4 concept ay ang myocardial infarction or mas kilala bilang heart attack o atake sa puso. Ang ibig sabihin ng acute ay biglaan. Ang myocardial ay ito ang myocardium o ang makakapal na muscle na bahagi ng puso tulad ng right and left ventricle. Ang infarction naman ay ang namatay na tissue or kalamnan. Kung susumahin ay merong biglaang pagkakamatay ng muscle sa puso at ayon sa mga experts ay dahil ito sa baradong ugat na kung tawagin ay coronary artery obstruction. Ang functional unit ng puso ay ang mga cells na kung tawagin sa Tagalog ay sihay at ito ang mga contractile cells or cardiomyocyte cells, pacemaker cells, conducting cells, fibroblast, and endothelial cells. Lahat ng mga cells ay nakikita sa mga kalamnan or tissue ng bawat bahagi ng puso. Ang lahat ng cells na ito ay nangangailangan ng oxygen upang magampanan nila ang kanilang mga gawain or functions. Ang oxygen ay nakakaabot sa mga cells sa bawat bahagi ng puso. Ito ay dahil sa coronary artery. Ang ugat na nakapalibot sa puso ay tinatawag na coronary artery. Ang coronary artery ay daanan ng dugo na merong oxygen o ang tinatawag na oxygenated blood. Ang oxygenated blood ay makakapasok naman sa mga cells ng puso, kaya't napaka-functional or gumagana ng maayos ang heart evangelista ay puso nga pala. Ngunit natapat subalit ang coronary artery ay dumaan sa pinakakilalang challenges. Ito ang tinatawag na biglaan or acute obstruction. Ang acute obstruction or biglaang barado sa coronary artery ay ang magiging rason sa biglaang hindi pagkakapasok ng oxygenated blood sa mga bahagi ng puso at sa mga cells ay biglaang hindi nabibigyan ng oxygen. Ang mga cells na hindi naaabutan ng oxygenated blood ay nakakaranas ng biglaang oxygen deprivation na ang medical term ay sudden ischemia. Dahil na rin sa sudden ischemia ay walang sapat na oxygenated blood ang nakakaabot sa heart muscles or tissues ay nagiging rason sa biglaang pagkakamatay nito o ang tawag na sudden or acute infarction. Kapag meron ng infarction, lalo na sa left ventricle, ay nahihirapang makapag-contraction kaya't walang maitutulak na sapat na oxygenated blood papuntang aorta hanggang sa makaabot sa blood circulation ang katawan. Kasama na ang mga iba't ibang vital organs ay nagkukumahog sapagkat walang oxygenated blood na nakakaabot sa kanila. Ang puso na merong acute infarction or biglaang namatayan ng muscles or tissues, lalo na sa left ventricle, ay talagang magsha-shutdown ang daloy ng oxygenated blood na siyang ikakamatay ng tao. Sa usaping myocardial infarction or heart attack, ay focus tayo sa acute kesa chronic. Ang acute myocardial infarction or acute heart attack ay biglang nagkakaroon ng pagkakabarado sa coronary artery na napakabilis ding na-infarct ang cells, lalo na ang cardiomyocyte cells. Ang chronic MI naman ay merong healing process na nagaganap hanggang makumpleto ito na nagre-resulta sa pagkakaroon ng peklat. Again, ang focus ng ating discussion ay ang acute myocardial infarction. Ano naman ang mga factors kung bakit nagiging barado ang coronary artery sa puso? Ang kasagutan ay nasa susunod na video. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bonggits.